Pila-bless ako kasi ikaw ang katabi ko. Amen. So, nakikita ko po may mga bagong mukha. I-welcome po natin sila. Gitian niyo po ng maganda, apiran yan. So, welcome po kayo dito. This is your family. So, kapag Sunday at wala po kayong pupuntahan, may schedule kayo ng hapon, daan po muna kayo ng church, you're welcome in this family. This is Revival Hub. And kami po naniniwala, ito po ay pamilya na hinahanap matagal na ng iyong espiritu at kaluluwa. Dahil ang presensya po ng Diyos ay naririto sa ating kalagitnaan. So, last week po, ang pinag-usapan po natin ay, tandaan niyo po, obedience for your own good. So, nung nakaraang linggo po, pinag-usapan po natin na yung pagsunod, sabihin mo nga pagsunod. Yung pagsunod po sa Panginoon ay hindi po para lamang sa Panginoon. Kauna-unahan po na nakikinabang ng pagsunod sa Panginoon ay ikaw. Sabi mo sa kanila mo, ikaw. Hindi yung katabi mo. Pag sumunod ka kay Lord, minsan madadama yung katabi mo kasi pinagpala ka ng Panginoon tapos ililibre mo ng lunch mamaya yung katabi mo. Amen? So nadadamay minsan yung katabi. Pero alam niyo po ang totoo, pag ikaw sumunod sa Panginoon, ikaw din mismo ang makikinabang. Kasi ang sabi po ng Biblia, kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, ang pagpapala po ay dumadaloy sa atin. Pero bukod po doon, binigyang diin po natin last week na yung obedience po, ito po'y protection sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po ay inuutusan ng Panginoon na gawin yung mga bagay na ipinapagawa niya, ay para tayo po'y maproteksyonan sa mga paparating. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin sa storya ni Joseph? Naalala pa po? Amen. Si Joseph po ay ni-raise up ng Panginoon sa Egypt dahil sa kanya pong pagsunod na proteksyonan ang Egypt mula sa salot, nakinabang pati po ang Israel, pati ang kanyang pamilya at pati ang buong mundo dahil sa pagsunod po ni Jose. No? So ibig sabihin po, damay-damay na to. Sabi sa kanila, damay-damay na to. Sa pagsunod ng iyong katabi, kadamay ka din. Minsan dadamay ka din ng Panginoon. May pagpapala po na ibubuhos ang Lord. Alam niyo po, nitong isang araw lang, or actually kahapon lamang po, may nagkukwento po sa amin kung paanong dumaloy po sa kanya ang pagpapala ng Lord dahil sa kanya pong pagsunod. Alam niyo po yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya, ipanalangin po kaming mag-asawa na pagpalain po kami ng Panginoon. Ang prayer niya, conviction ni Lord sa kanya, pag pray mo sila, na i-bless ko sila, mag-provide ako sa kanilang pangangailangan. Magandang prayer po ba? Amen, ang gandang prayer. Alam niyo po, ang sabi niya, mula nung ginawa niya po yun, nagulat po siya kasi hindi man niya nakita kung bine-bless ba kami ng Panginoon or hindi, yung mga pangangailangan namin, yung blessing po dumaloy sa kanya, sa kanyang buong sambahayan. So, ibig sabihin po pala, kung bakit po siya binless ni Lord, hindi dahil kami yung pinag-pray. Kung bakit siya binless ni Lord, kasi sumunod siya sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. So patunay po yun na sa atin pong pagsunod, whether maliit na bagay man yan, ipag-pray ko yung tao na ito, or tulad ngayon, pumunta ako ng church, or tulad ng bawat araw, buksan ko ang Bible, kausapin ko ang Panginoon, mga simpleng maliliit na bagay na kapag kasinunod natin, ikaw din ang makikinabang. Sabi mo ulit sa kanila mo, ikaw. So walang ibang makikinabang dyan, ikaw ang unang makikinabang. Kaya pag-usapan po, ituloy po natin yung pag-uusap ngayong araw po na ito tungkol po sa pagsunod. So ito po ay part 2 ng pinag-usapan natin last week, obedience for your own good. So tuloy lang po natin ang atin pong pag-aaral sa topic po na ito. Kasi ako po ay naniniwala, nasa season po tayo na mas ninanais ng Panginoon na tayo ay mas makasunod sa Kanya. Kasi sa mga nangyayari po ngayon, kasamaan, kadiliman, mga sakuna, mas kinakailangan po na tayo po'y maging masunurin sa sinasabi ng Panginoon. No, kasi nais niya po na tayo po ay proteksyonan. So kahapon lamang po, di ba, nakita niyo po yung balita, yung Taal nag-alboroto na naman. Habang on the way po kami pauwi mula sa orientation, nag-alert yung aming mga cellphone sabay-sabay. Sabi ko, ano na naman yan? Bagyo ba yan? Lindol? Baha? Ano yan? Then sabi nila, yung Taal daw sumabog. Sabi ko, wala sa hula ko yung kasi
pag may alert na, parang dati iniisip mo, siguro ano yan, ganito, ganyan. Parang ngayon, hindi mo na maisip specifically kung ano yung nag-a-alert kasi kakaiba na yung nangyayari. Nagsasabay-sabay na po yung mga sakuna. No? So kanina, meron naman pong balita na isa pong babae na 15 anyos, binaril lang 23 years old. Dito lang po yan sa Batangas City. Imagine nyo po, yung bawat balita, bawat araw na nakikita po natin, ay patunay na sinasabi ng Bible na sasama ng sasama ang kasamaan, didilim ng didilim ang kadiliman. Mangyayari po yung mga sakuna na sinasabi po sa Biblia para gisingin po tayo mga tao at the same time para ilapit po tayo mga tao patungo sa Panginoon. Kaya pag-usapan po nating patuloy ang pagsunod sa Panginoon kasi tulad ng pinag-usapan natin last week, para sa iyo ang pagsunod, ikaw din ang makikinabang, ikaw ang mapapagpala, ikaw ang mapoproteksyonan. Sino po dito mas gusto mong mas maging obedient? Amen. So pag-usapan po natin. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 1 Samuel 15. 1 Samuel chapter 15. So ito po yung panahon na si Haring Saul po, which is si Haring Saul po ang unang hari ng Israel. Ni-raise up siya ng Panginoon, pero si Haring Saul po ay nag-disobey kay Lord. So pag-usapan natin paano sumunod sa Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ni Saul na hindi nakasunod kay Lord. Kasi minsan, 'di ba, para malaman mo kung alin yung masama, minsan kailangan mo tingnan kung alin yung mabuti. Same thing, para malaman mo kung ano mabuti, tingnan mo minsan kung ano yung masama. So ngayon, tingnan po natin yung nangyaring pagsuway ni Saul para makita po natin kung paano po talaga sumunod sa Panginoon. Susundan niyo po ako. Ito po yung panahon na may inuutos ang Panginoon kay Saul, pero hindi po niya nagawa. Sabi po sa verse 1 ng chapter 15, at sinabi ni Samuel kay Saul, si Samuel po ay isang propeta, siya po ang nag-anoint kay Saul para maging hari. Sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka, upang maging hari sa kanyang bayang Israel. Kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon. Ito po yung iniutos kay Haring Saul. Aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel sa paghadlang sa kanila sa daan nang sila'y umahon mula sa Ehipto. So sabi ni Lord, kasi po yung mga Amalekita, sila po ay hinarangan po nila ang Israel nung ang Israel po'y lumabas ng Egypt. At dahil po doon, makikita po natin, ang Panginoon po'y plano niyang maghigante sa mga Amalekita sa ginawa po nilang ito. So di ba nangako po ang Panginoon sa Israel, ang sino mang lalaban sa iyo, ako ang kinakalaban. Ang sino mang magpapala sa iyo, ako ang magpapala sa kanila. So parang sinasabi dito ng Panginoon, makalipas ang daang taon, na inaway kayo ng Amalekites, ngayon ang panahon na ipaghihiganti ko kayo. Kaya sabi po ng Panginoon kay Saul, ito ang gagawin mo ngayon. Sa verse 3, ngayon umalis ka at lipulin. Sabi nyo nga po, lipulin. Pag sinabi po nating lipulin, ito po'y malalim na salita, malalim na Tagalog na ibig sabihin, ubusin mo sila. Papatayin mo sila, wala kang ititira. Lipulin mo ang Amalek at iyong lubos. Sabihin mo nga po, lubos. Lubos na wasakin ang lahat. Sabihin nyo nga po, lahat. Lahat nilang pag-aari. Nakita nyo po, paulit-ulit si Lord, lipulin, ubusin, sabi niya, lubos, tapos sabi niya pa, lahat. So parang paulit-ulit po si Lord na lalahatin mo. Sabi niya pa po dito, kadugsong, huwag kang magtitira. Pag sinabi pong huwag magtitira, ibig sabihin po ba may titira kahit pwedeng magtira ng konti? Wala. Uubusin lahat. Ito pa, inisa-isa pa ni Lord, anong itsura ng wag kang magtitira? Huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol, bata, sabi po dyan, sumususo, baka, tupa, kamelyo at asno. So, very specific si Lord. Hindi lang mga batang 2 years old, 3 years old, kahit yung mga infant na bagong panganak, sabi dito, pati sila ay lilipulin. Makikita natin, parang sobrang harsh naman noon na uubusin talaga yung Amalek.
Sa mata po kasi ng Panginoon, yung mga lahi po na ito, they have been warned na hindi po nila pwedeng galawin ang Israel. At makikita po natin, ganoon po ang puso ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Ang pangako niya po para sa iyo, kapag sa iyo ay may gumalaw, merong sa iyong sumumpa, meron sa iyong lumaban, ang sabi ng Panginoon, ako ang kinakalaban nila. At ang Panginoon ang maghihigante para sa iyo. Di ba? Sabi po ng Bible, ang paghihigante hindi sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, tayo po ay magpatawad. Dahil ang Panginoon ang maghihigante sa iyo. Ang Panginoon ang iyong tagapagtanggol. Pwede bang i-claim mo yun sa iyong sarili? Ang Diyos ang tagapagtanggol ko. Makikita po natin, ganun ang nangyari. Ngayon, tingnan po natin na magiging response si Saul. Ano pong utos kay Saul? Uubusin, lilipulin, walang ititira. Kumbaga, kung kumakain, walang mumo kahit kaunti, lahat talaga uubusin. Sa verse 4 po, kaya't tinipon ni Saul ang taong bayan at binilang sila sa Telaim. 200,000 kawal na lakad at 10,000 kawal mula sa Huda. Verse 5 po, dumating si Saul sa lungsod ng Amalekita at nag-abang sa libis. So, sa sumunod po na verses, may mga pinaalis siya, mga kineyo, hindi naman po ito mga Amalekita. Sabi niya, umalis na kayo kasi baka madamay kayo, baka mapatay din kayo. Alis kayo dyan. So, umalis nga po yung mga kineyo. At sabi po sa verse 7, nagapi ni Saul ang mga Amalekita mula sa Havila hanggang sa Shur na nasa silangan ng Ehipto. Verse 8, kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita. So nagapi naman niya yung mga Amalekita pero meron po siyang itinira. Sino daw pong itinira? Yung hari. Kasi nung panahon po kasi na yon, kapag ka may inatake ka tapos itinira mo yung hari, nagiging tropeyo po yon ng isang kaharian. Ibig sabihin, pwede mong ipagmahili na ari yung patunay na pinatay namin ang buong kaharian ng Amalekites. Dahil meron pong hari silang na itabi, na ipapamayagpag, na ipaparada po nila. So, maganda naman po sana ang intensyon para ipamayagpag ang pananagumpay ng Panginoon. Pero tanong ko po sa inyo, tingin nyo, kalugod-lugod po ba sa Panginoon na itinira niya si Agag? Hindi. Kasi ano pong utos? Walang ititira. Lilipulin. Sabi, lahat. Hindi, 99%. Sabi ni Saul, di ba, inupos ko naman lahat. Iisa lang ang tinira, baka pwede na to. Diba? Pero, tingnan po natin ano magiging reaksyon ng Panginoon at ano pang ginawa ni Saul. Sa verse 8, kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at ganap na nilipol ang buong bayan. Wow, buong bayan naman. Nilipol naman daw lahat sa pamamagitan ng talim ng tabak. Verse 9, ito pa. Ngunit itinira ni Saul. Tingnan niyo po ang Bible, paulit-ulit na sinabi, itinira si Agag. At ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero, at lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. So, nung nakita po nila na, ang ganda nitong baka na ito, kakaiba to, wala nito sa Israel. Itabi nga natin. Ayos ata ito. Parang ito yung mga the best na tupa, itabi din natin ito. Di ba kung iisipin, maganda naman yung intensyon. Actually, kung babasahin niyo po yan hanggang sa may padulong part, ang sabi po ni Saul, kaya ko tinira yung mga yan kasi para isakripisyo sa Panginoon. Sabi niya, isasakripisyo ko yan sa Panginoon, kaya yan itinabi. Pero tingnan niyo po ang reaksyon ng Panginoon. Verse 10, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Samuel na sinasabi, ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod sa pagsunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. Ano po kaya ang mararamdaman mo kapag sinabi ng Panginoon na ikinalulungkot niya na ikaw ay nabuhay sa mundong ito? Naalala niyo po ang Israel, sabi niya, parang pinagsisisihan ko, nakainilikha ko. Sa sobrang inis ng Panginoon, sobrang galit niya, gusto niyang tirisin ang Israel. Ang sama po sa pakiramdam kapag ka ang Panginoon ay nalungkot dahil sa atin pong pagsuway. Ang rason po ni Lord, dahil si Saul ay hindi sumunod sa Panginoon. Kung titingnan,
Meron po bang sinunod si Saul sa sinabi ni Lord? Meron naman. Alin mas marami, pagsunod niya, pagsuway? Pagsunod. Kasi sabi dito, buong bayan nilipol niya. Konti lang naman tinira. Isang hari, isang tao lang po yun. Sa libo-libo mga tao, isa lang tinira niya. Ilang mga baka, tupa, kakaunti lang yun. Pero sabi po dito, kinonsider po ni Lord na yung buong pagsunod ni Saul ay hindi talaga pagsunod, kundi pagsuway. So makikita po natin dito, 90% obedience po pala is still disobedience. Kahit 99.9% na pagsunod po yan sa mata ng Panginoon pag may itinara kang 0.1%, disobedience pa din po yun. Ibig sabihin pala po, ang nais ng Panginoon ay buong pagsunod po natin. Ngayon sabi dito, sa sumunod po na verses, at si Samuel ay nagalit at siya'y dumaing sa Panginoon ng buong magdamag. Kinaumagahan, sabi po ng verse 12, si Samuel po kasi naasar siya kasi inanoin ko to bilang hari, tapos hindi na nasunod. Parang siya, nag-alab po ang kanyang puso kasi yung hari na kanya pong inanoint ay hindi po sumunod sa sinasabi ng Panginoon. So siguro sa isip-isip niya, ano naman kayang ginawa nitong si Saul? So kinaumagahan, excited siyang kausapin si Saul para i-confront. Sabi niya dito, kinaumagahan si Samuel ay bumangon maaga upang makipagkita kay Saul. So ewan ko kung nakatulog po nito si Samuel. So sobrang excited niyang kausapin. Excited in a negative way kasi i-confront niya si Saul. Sabi dito, sinabi niya kay Samuel, si Saul ay pumunta sa Carmel at doon ay nagtayo para sa kanyang sarili ng isang bantayog at pagbalik niya ay lumusong siya sa Gilgal. Verse 13, nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, tinupad ko na ang utos ng Panginoon. Wow! Pagkita po ni Saul kay Samuel, very proud pa. The Lord bless you. Oy, God bless sa'yo kapatid, nasunod ko na ang sinasabi ng Panginoon. Wow. Sa tingin po ni Saul ay na-perfect niya, 100% ang sinabi ni Lord. Pero ang tanong, totoo po ba ang sinabi ni Saul tungkol sa kanyang sarili? Hindi. Nabulag po siya sa kanyang totoong nagawa. Ngayon, sabi po dito, verse 14, ngunit sinabi ni Samuel, ano kung gayon ang kahulugan nitong iyakan ng tupa at mga ungal ng baka na aking naririnig? Sabi bigla ni Samuel, totoo? Legit? Sinunod mo talaga lahat? Bakit may nag-iingay na baka at tupa? May naririnig ako. Saan galing yon? Ano yon? Yan. So sabi po ni Saul, sinabi ni Saul, sila'y dinala nila. Wow. Makikita niyo po yung sagot ni Saul. Sila'y dinala, nino daw po? Nila. Ewan ko sa mga yan. Sila yung nagdala niyan, hindi ako. Pansin niyo po, nakahanap agad ng sisisihin si Saul sa kanyang pagsuway. Sabi dito, sapagkat tinira, nino daw po, ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoon mong Diyos, ang nalabi ay aming pinuksang lahat. Two things sa sinabi niya. Sinisi niya ang Panginoong Diyos kasi i-offer ko naman to kay Lord. Pangalawa niyang sinisi yung mga tao kasi sila ang nagtira niyan kasi i-offer daw nila. So biglang lack of accountability. So nakikita po natin sa verses na sumunod, sabi po ni Samuel, tumigil ka. Aking sasabihin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin sa gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sa ima-imagine ko po, si Saul habang sinasabi niya ito, nangangatal-ngatal pa siya. Tumigil ka! Ganyan. Tapos si Saul, ano yun? Ba't ganyan yung emotion niya? Ang sagot po ni Saul, sabihin mo. I believe, kabadong-kabado pa dito si Saul. Anong mensahe ng Panginoon? Tingnan niyo po ang sabi po ni Samuel. Sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ba ikaw ay ginawang pinuno ng mga lipi ng Israel? At hinirang ka ng Panginoon upang maging hari sa Israel. Sinugo ka ng Panginoon sa isang takdang gawain at sinabi, humayo ka at ganap mong puksain ang mga makasalanang Amalekita
at labanan mo sila hanggang sa sila'y maubos. Bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa samsam at ginawa mo ang masama sa paningin ng Panginoon? Sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. Wow. Sabi mo sa akin mo, wow. After siyang i-rebuke ni Samuel, ano po sagot ulit ni Saul? Sinunod ko ha? Hindi totoo yan na hindi ko sinunod. Oo, sinunod ko. Sabi niya po dito. At ako'y pumunta sa daang pinagsuguan sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari. Ninyo po nag-explain pa po si Saul. Hari ng Amalek at aking pinatay na lahat ang mga Amalekita. Ngunit ang taong bayan, tingnan niyo po ito, ngunit ang taong bayan, sino daw po ang kumuha ng samsam? Taong bayan daw. Inulit na naman niya na ang biniblame niya po yung taong bayan. Ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupa at baka ng pinakamabuti, sa mga itinalagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At ito po ang sabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sabi po ni Samuel, ito po yung sikat na verse na sabi niya, obedience is better than sacrifice. Minsan po, para tayong si Saul, na sa halip na sundin natin ang Panginoon, meron na lang tayong suhol. Ay, may pinapagawa sa akin si Lord, pinag-share niya ako ng gospel. Hindi ako nakapag-share. Magta-tights na lang ako ng mas malaki sa Sunday. Ganyan. Kasi, bawi na yun. Parehas lang yun. Imagine na bless ang church. Or iniisip mo, pinagpipreach ako ni Lord sa streets, for example. Ay, magpe-pray na lang ako ng 2 hours para bawi na ako sa hindi ko pagsunod. Alam niyo po, sa mata po pala ng Panginoon, sabi ni Samuel, hindi kalugod-lugod sa Panginoon ang ating mga sakripisyo, mas kalugod-lugod sa Kanya ang ating pagsunod. Sabi niyo nga po, pagsunod. Tingnan niyo po ang sumunod na sinabi po dito ni Samuel kay Saul. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam. Sa English po, rebellion is as the sin of witchcraft. Na parang kang sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi dito, na parang kumukuha ka ng kapangyarihan mula sa kaaway kapag sinusuway mo ang Panginoon. Sabi dito, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. So, ang clear po ng sinasabi dito. Kaya hinihingi ng Panginoon ang ating pagsunod dahil ang totoong pagsunod ay totoong pagsamba sa Kanya. Sino po dito gusto mo laging sambahin ng Panginoon? Amen. Gusto po natin yon. Lagi kang kumakanta kay Lord. Gusto mo yon. Gusto mo lagi siyang alaya ng papuri, ng pagsamba. That's good. Pero alam niyo po, makikita natin dito, ang tunay po palang pagsamba sa Panginoon ay hindi lang sa awit, hindi lang sa ating mga sinasabi, kundi sa ating ginagawang pagsunod. So yung pagsunod po natin ay pagsamba. Kaya sa kabaligtaran, sa mga panahon na lagi po nating sinusuway ang Panginoon, sabi ng Lord, ang iyong sinasamba ay hindi siya, kundi parang ang sinasamba mo dito ay ang kaaway. So kaya ang paggising po sa atin ng Panginoon, tayo po'y i-restore niya in obedience. Maging masunurin po tayo sa kanyang sinasabi. So ang tanong po sa atin, paano po ba sumunod? Tanong mga sa kanila, paano ba sumunod? Ano po sagot sa'yo? Walang sagot? Hindi alam? 4 na bagay po na gusto ko pong iwanan po sa inyo para mas masunod po natin si Lord. Ang tanong ko po, sino po dito mas gusto mong masunod si Lord mula ngayon? Amen. If you want to be obedient to God, una pong point natin, let obedience be an overflow of your relationship with God. Hayaan mo na ang iyong pagsunod ay mag-umapaw mula sa iyong relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, kung babasahin niyo yung Bible, yung storya po ni Saul,
wala kayong makikita na isang verse na tumawag si Saul sa Panginoon at nagsalita ang Panginoon kay Saul. Mababasa nyo lang po kung kailan tumawag si Saul sa Panginoon, nung time na wala na, hindi niya na ma-feel si Lord. Tawag na siya ng tawag sa Panginoon at hindi na sumasagot ang Panginoon sa kanya. Pero wala po kayong mababasa na tumawag si Saul sa Lord at sumagot ang Lord sa kanya. Wala po. Alam niyo po palagi kung paano magsispeak si Lord kay Saul? Si Samuel, lalapitan niya. Samuel, tanong mo nga kay Lord kung ganito. Oy Samuel, ipag-pray mo naman ako kasi lalaban ako ngayon. Isama mo naman ako sa prayer list mo. Ito yung prayer request ko. Si Saul po, lagi siyang nasa prayer list ni Samuel. Lagi siyang lumalapit kay Samuel. Ginawa niya pong padrino si Samuel para lamang marinig siya ng Panginoon at marinig niya ang Panginoon. Pero alam niyo po, makikita natin dito, kaya pala mahirap para kay Saul na sumunod sa Panginoon ay dahil wala siyang personal na relasyon sa Panginoon. Kumpara niyo po kay David. Si Haring David po, bago siya lumaban, naalala niyo po yung mga pinag-usapan natin ng nakaraan? Nung panahon na siya'y discouraged, nung panahon na siya'y pinagbibintangan ng mga tao at sabi sa kanya, ikaw may kasalanan nito kung bakit yung kamag-anak namin nagkaganito, nagkaganyan. Ano pong ginawa ni Haring David? Naalala niyo po? Pinalakas niya ang sarili niya sa Panginoon. Nilapitan niya ang Panginoon. In short, makikita po natin sa storya ni David, si David may relasyon sa Panginoon, kaya nasusunod niya ang Panginoon. Kumpara po kay Saul, wala siyang personal na relasyon sa Panginoon, kaya nagbunga po ito ng disobedience. Tanong ko po sa inyo, sino po dito nais mong maging masunurin sa Panginoon? Amen. If you desire to obey God, alam niyo po ang susi, mas lumapit ka sa Panginoon. Spend more time with God. Kasi ang totoo po, ang personal na relasyon sa Panginoon ay nagdadala ng personal na pagsunod sa Kanya. Your personal relationship with God brings personal obedience to God. Spending time with God, kapag tayo po'y naglaan ng oras kasama po ang Panginoon, mas makakayanan po nating sundin ang Panginoon. Naalala ko po, nung ako po ay estudyante, meron po kaming teacher na kinaiinisan ng amin pong mga kaklase na, ay, ari naman, ganyan naman, aring si ma'am, ganyan. Tapos, sinasabihan nila na aring si ma'am na ari ay masungit. Tapos, ganito, very terror. Kumbaga, ayaw nilang sundin kasi naaasar sila sa ugali ng teacher po na yon. Alam niyo po, isa po ako sa ganon, na medyo malayo ako sa teacher na yon, hirap akong sundin siya kasi nga po, maagwat kami, agwat siya sa aming mga estudyante. Alam niyo po, dumating po yung point na yung teacher ko po na yon, nakapasok po ako ng faculty at nakausap ko po siya ng personal, doon ko po na-realize, si ma'am pala hindi mataray, ang bait pala ni ma'am. Meron po ba kayong ganong teacher na akala niyo masungit, tapos na nakausap niyo ng personal, parang na-realize mo, hindi pala siya masungit, mabait pala siya. Alam niyo po, mula nung oras na yon, nag-iba po yung pagsunod ko sa teacher na yon kasi mas nakilala ko pa siya ng personal. Sa harap ng mga estudyante, mukha siyang mataray, pero alam ko sa faculty, pagkausap ko siya, mabait siya. At dahil po doon, naging mas madali po sa akin na sumunod sa sinasabi niya. Alam niyo po, possible may ganun kang kaklase na parang feeling mo, ang closest sa teacher na yon, ang sip-sip niyan, tamo lagi susundin yung teacher na yon. Sinasabihan natin ng sip-sip kasi masunurin sa teacher na yon. Pero alam niyo po ang totoo, kung bakit masunurin yung estudyante na yon sa teacher niya, dahil malapit siya sa teacher niya na yon. At mas madali para sa ating mga tao na sumunod sa kung kanino ka malapit. Naranasan niyo ba minsan may stranger sa kanto tapos, utoy, kuhanin mo nga yun, anong nararamdaman mo? Masarap po bang sumunod sa stranger? Hindi, parang isip mo, sino ka naman? Ano ba ako? Ba't ko gagawin yan? Kasi nga po, stranger. Alam niyo po madalas ang mga Kristiyano, kaya nahihirapang sumunod sa Panginoon kasi baka stranger pa din para sa iyo ang Panginoon. Ang totoo po, the more you get close to God, the easier it is to obey God. The more kang mapalapit sa Panginoon, mas mapapadali sa iyong sumunod sa Panginoon. Si Saul po, kung bakit hindi niya sinunod ang Panginoon, dahil malayo nga po siya sa Panginoon. Ngayon sa mga naririto na ikaw hirap na hirap kang sundin ang Panginoon, maaaring iniisip mo, grabe, disobedience, parang ako yun na, sobrang nag-disobedient ko lately sa Panginoon. Ito po'y paggising sa iyo ng Panginoon. Hindi ka niya dinidikdik, hindi ka niya kinokondem. Ang totoo,
Mas gusto ng Panginoon na mas lumapit ka pa sa Kanya para masunod mo siya. Dahil ang totoo, wala pong expert dito sa pagsunod sa Panginoon. Taas nga po ang expert na sumunod sa Panginoon. Meron po ba? Baka po makidlatan ka ngayon. Wait lang po, ingat. Ang totoo po, wala pong master dito yung pagsunod sa Panginoon na ito yung pinaka most obedient sa church kay Lord. Actually, kung bakit po nagiging obedient ang isang tao sa Panginoon kasi mas malapit po siya sa Panginoon. So yung obedience po, bunga lang yun. Kasi pansinin nyo po, kahit nga po sa isang pamilya, sa bahay, sa mga nanay po na narito, kilala nyo po ba ang pinakamasunurin yung anak sa inyo po mga anak? Diba? Alam nyo po yan. O huwag nyo na pong mentionin. Baka lumaki po yung ulo ng inyong anak. Kilala nyo po yan. Yung pinakamasunurin. Alam nyo po, sa church may mga ganyan din. Ito yung mga pinakamasusunurin sa Panginoon. Taas ang kamay. O huwag na po. May tumaas nga. Alam nyo po yung dahilan, bakit yung isang tao ay mas nakakasunod sa Panginoon? Ang dahilan po ay dahil mas malapit siya kay Lord. So, ang susi po pala, kung ikaw nagde-desire ka na mas sumunod sa Panginoon, hindi mo kailangan maging mas matalino. Hindi mo kailangan mas maging gwapo kaysa sa ikaw ngayon. Tinan mo yung katabi mong gwapo. Hindi mo kailangan maging mas fresh, mas maganda, mas talented para mas masunod mo si Lord. Alam niyo po ang susi para mas masunod si Lord, mas lumapit ka sa Kanya. Kasi ang totoo po, the more we draw close to the Lord, the more obedient we become. Nagiging mas personal po yung pagsunod natin sa Panginoon. Naalala niyo po si Jesus, alam niyo po ba may panahon na si Jesus naisip niya na pong hindi sundin ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Naalala niyo po kung kailan yon? Sa Gethsemane. Nung panahon na si Jesus ay papatayin na. Ang sabi niya, Panginoon, alisin niyo po ito sa akin. Basahin po natin, Matthew 26:39. Sige po, if you have your Bible with you, buksan niyo po sa Mateo 26, verse 39. Sabi po dito, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin. Sabi niyo nga po, nanalangin. Na nagsasabi, Ama ko. Sabi niyo nga po, Ama ko. So mula pa lamang po dun sa verses na yun, nananalangin, Ama ko, pinapakita po doon, si Jesus po ba may relasyon sa Ama or wala? Meron. Very clear na si Jesus kaya siya laging hihiwalay sa crowd kasi gusto niyang i-build yung relationship niya sa Father. At dahil po doon, si Jesus ay naging closer pa sa Ama. Imagine, si Jesus na yun. Matik po yun, close siya sa Ama kasi iisa siya together with the Father. Pero pinapakita po dito na kahit si Jesus na yun, nasa flesh po siya, inuna niya pa din ang Diyos Ama at nag-build siya ng relationship sa Diyos Ama. Pero tingnan niyo po yung pupuntahan ng prayer ni Jesus. Kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ng siyang mangyari. Sa mga taas pong verses or sa mga kasunod, sabi po ni Jesus yan, baka naman pwedeng hindi ko na danasin yon. Baka naman pwedeng alisin mo na ito sa akin na hindi ko napagdaanan yung paghihirap na yon. Pero sabi niya po sa dulo, kung hindi pwede, kalooban mo pa din ang mangyari at hindi ang sa akin. Alam niyo po kung bakit ito inilagay sa Bible? Para ipakita na tayong mga tao, dahil tayo'y nasa laman, normal minsan or madalas, minsan every time, minsan always, na tayo nagiging masuwayin, na hindi tayo magiging masunurin. Di ba mas madali? Alin po mas madali? Sumunod or sumuway? Sumuway kasi nasa laman po tayo. Alam niyo po si Jesus during that time pinapakita niya na dahil nasa flesh po siya, ang hirap, hindi naman madali talagang sumunod kahit siya ay anak ng Diyos. Pero makikita din po natin dito sa verse na ito na dahil si Jesus malapit siya sa Ama, may relasyon sa Ama. Nakasunod po ba si Jesus or sumuway siya? Nakasunod. Bakit? Kasi may relationship siya with the Father. At kung meron po tayong gagayanan ng obedience, hindi po ako yun. Hindi yan yung katabi mo. Hindi yan yung pinaka-obedient sa church. Ang gagayanan po natin ng obedience, si Jesus mismo. Pinapakita po niya na bagaman imposible sa taong sumunod, posible ito kapag naging malapit ka sa Ama. Sino po dito mas excited ka ng lumapit sa Diyos Ama?
Amen. The more you draw close to God, the more obedient you become. Pangalawa pong way para tayo po ay mas makasunod sa Panginoon, hear the heart of God. Sabihin nyo nga po, hear the heart of God. Pakinggan po natin ang puso ng Panginoon. Alam niyo po ang totoo, hearing God is one thing, but hearing God's heart is another thing. Yung marinig mo ang boses ng Panginoon, isang bagay po yun. Pero yung marinig mo ang puso ng Panginoon, ibang bagay po yun. Ano pong point? Hindi lang nais ni Lord na pakinggan mo ang sinasabi niya sa iyo. Ang gusto niya, pakinggan mo ang puso ng sinasabi niya sa iyo. Ba't ko po ito nasabi? Kasi si Haring Saul po, sa binasa natin kanina sa 1 Samuel 15, sabi ni Lord sa kanya, ito, lipulin mo ito, patayin mo sila. Pinatay nga po ba ni Haring Saul yung mga pinapapatay ng Panginoon? Pinatay niya, pero hindi naman lahat, nagtira siya. Ngayon, narinig niya ang sinabi ni Lord, pero hindi niya narinig ang puso ng Panginoon. Ano po ba yung puso? Balikan po natin yung binasa natin sa 1 Samuel 15, yung puso ng ipinapagawa ni Lord. Mababasa po natin yan sa verse 2. Tingnan niyo po ang puso ng pinapagawa ni Lord. Sa verse 2, nakita niyo na po ba? 1 Samuel 15 verse 2. Magsabi ng amen na nakakita na. Amen. Sabi po dito, aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel. So, ang puso ng ipinapagawa ni Lord, gusto niyang ipaghigante ang Israel. Ngayon, bakit hindi po nasunod ng buo ni Saul kasi ang naintindihan lang niya, papatayin niya yung taong bayan. Pero hindi niya naintindihan kung bakit ko ito gagawin kasi gusto kaming ipaghigante ng Panginoon. Alam niyo po ba, kapag narinig po natin ang boses ni Lord, minsan sasablay tayo kapag hindi natin narinig ang puso ng Panginoon. Isang halimbawa po nito si Jonas, naalala niyo po? Nag-preach po siya sa Nineveh pero sa pilitan pa, tumakas pa siya pero ibinalik siya ng Panginoon. Naalala niyo, pag-preach na doon, lilipulin kayo ng Panginoon pag di kayo nagsisi, ganyan. So, masama pa ang loob niya na nag-preach doon. Ang nangyari, nagsisi nga po ang Nineveh at nagtampo po si Jonas. Bakit siya nagtampo? Kaya sabi ko naman sa iyo, patatawarin mo din yung mga yan, pinapunta mo pa ako doon. Sabi niya, ba't mo pa yung ginawa yun? Patatawarin mo din pala sila. Ang puso ni Jonas, gusto niyang malipol na ang Nineveh kasi munti ka na siyang lamunin ng dambuhalang isda. Munti ka na siyang malunod, munti ka na siyang mamatay. So sa isip niya, parang gusto niyang isumpa na mamatay na kayo Nineveh, munti ka na ako dahil sa inyo. Yun yung puso niya. Kaya akala niya, ganun nga po ang gagawin ng Panginoon. Akala niya, lilipulin nga ng Panginoon ang Nineveh. Pero ang hindi naunawaan ni Jonas ay ang puso ng Panginoon. Ang puso ng Panginoon sa Nineveh, iligtas sila, hindi lipulin sila. Kaya, mali ang pagkakagawa ni Jonas. Somehow nagawa niya yung pinapagawa ni Lord pero hindi niya nagawa ng buo. Bakit? Kasi hindi niya narinig ang puso ng Panginoon. Alam niyo po ba madalas kung bakit tayo sumusuway? Kasi hindi natin naririnig ang puso ng Panginoon. Ang alam lang natin, ito pinapagawa niya sa akin. Halimbawa po dito sa personal kong karanasan. O mag-preach ka ng gospel. Sino po dito nakaranas ka na mag-preach ang napipilitan? Yung hindi mo talaga feel, tapos nag-preach ka. Sige, ako na lang, wag ka nang umamin. Nakaranas po ako noon, nasa streets, tapos alam ko, I just have to do this. Tapos, alam niyo po yung lalabas sa bibig natin pag sumunod tayo ng napipilitan? Iba, mang-aaway ka, galit ka, kasi ayoko naman itong ginagawa ko na to. Kasalanan nyo to, magsisi na kayo. Parang si Jonas, dahil hindi natin alam ang puso ng Panginoon, basta na tayo makapag-share, magawa ko lang to. Masabi na nag-evangelize, masabi na nag-share ako ng gospel. Pero alam nyo po, iba kapag ka narinig mo ang puso ng Panginoon. Meron po ba dito, naranasan mo na mag-share ng Word of God na umiiyak ka pa habang nag-share? Yung parang sa puso mo, halos makiusap ka na magsisi ka na, pakinggan mo to. Alam niyo po, yun yung mga panahon na narinig mo ang puso ng Panginoon. Na hindi lang mema na kailangan ko itong tapusin, ang gusto mo maligtas yung tao na yon. Alam niyo po ba ang dahilan bakit madalas nabibigatan tayo sa pinapagawa ni Lord? Kasi narinig mo lang na kailangan ko itong gawin kasi sabi ito ni Lord, pero hindi mo narinig ang puso niya kung bakit niya pinapagawa yon. Iba po pala yung pagsunod pag narinig mong puso ng Panginoon.
Kaya nga po, ang tawag po kay David na masunurin sa Panginoon, ano pong tawag sa kanya? The man after God's own heart. Bakit kasi? Si David po mismo, alam niya palagi ang puso ng Panginoon. Ang Israelita, naalala niyo po, si Goliath, inaatake ang Israelita, kinakawawa. Yung mga Israelita, gusto nilang patayin si Goliath kasi nangangawawa to sa Israel. Inaapi nito kami. Pero alam niyo po, ang sabi ni David, alam niyo yung perspective niya kung bakit siya may tapang. Sabi niya, sino ba yan? Supot na yan na na nilalapas tangan ang pangalan ng aking Diyos at ang bayan ng aking Diyos. Nakita niyo po ang difference? Ang mga Israel gusto nilang lumaban kasi kinakawawa sila. Si David gusto nilang lumaban kasi alam na ni David ang puso ng Panginoon. So mga actions po ni David, kung mababasa niyo kung bakit siya tinawag na lalaki na malapit sa puso ng Panginoon, kasi pinapakinggan talaga ni David ang puso ng Panginoon. Ano pong point? Ano pong pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko po dito sa inyo, kung nais po nating masunod ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang pinapagawa, nais mo na mula ngayon gusto kong magawa ang lahat ng sinasabi ni Lord, pakinggan mo yung puso niya. Kasi minsan po, ang hirap ng physical na pinapagawa ng Panginoon. Pero kung naunawaan mo ang puso ng Panginoon, anumang maging hadlang physically, hindi ka mahadlangan. Bakit? Kasi naririnig mo ang puso ng Panginoon. Si John the Baptist, naalala nyo, kinailangan niya, nakadamit siya ng parang sako, nagawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya, yung locust, yung honey, nandun siya sa wilderness na parang baliw. Ang hirap, parang physically, bakit ko gagawin yan? Pero alam niyo po si John, alam niya ang puso ng Panginoon, na gusto ng Panginoon tawagin ang Israelita palapit sa Kanya. Kaya kahit anong hadlang, anong hirap, anong dahilan para hindi makasunod, nagawa niya pong sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niya ang puso ng Panginoon. Sabihin niyo nga po, hear the heart of God. Hear the heart of God. Lagi po yung may temptation na hindi natin sundin ang pinapagawa ng Panginoon. Pero the more you hear the heart of God, the more mong masusunod ang Panginoon. At ang totoo po, when you know the things of God, pag alam mo ang mga bagay ng Panginoon, pwede ka magkaroon ng relihiyon. You can have religion. But when you know the heart of God, you have relationship. Ang kaibahan po ng religion at relationship, yung religion, alam ang mga bagay ng Panginoon. Pero ang taong may relasyon, alam ang puso ng Panginoon. Sa mga anak na naaasar sa kanilang magulang kasi ang dami-daming pinapagawa ng nanay ko sa akin. Ang dami-daming pinapagawa ng tatay ko sa akin. Ito na lagi ang inutos. Ito na lagi ang mga pinapagawa. Magsabi ng amen ng mga ganong mga anak. O, wala mag-amen. Sabi ng mga magulang, amen na! So, alam niyo po ang dahilan bakit ganun yung puso ng mga anak, ng mga ganong mga anak, na wala pong ganyang dito mga anak. Amen? Amen. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakikita lang po natin yung pinapagawa ng mga magulang. Pero sa mga anak na naririto, na nakakita sa kanilang mga magulang na umiiyak, hirap na sa buhay, hirap na sa mga gawain, ano pong response sa mga ganong anak? Di ba biglang magsisipag sa bahay, na tutulungan ng mga magulang kasi nakita mo bigla, ganito pala yung puso ng nanay ko kung bakit niya kami sinasabihan na ganito. Alam niyo po, yun po ang kaibahan ng religion at relationship. Yung religion, nakikita mo, ito mga dapat gawin, 1 to 10, ang dami naman, 10 commandments at hindi lang 10, ang dami-daming ipinapagawa. Religion po yun. Pero pag narinig mo ang puso ng Panginoon, na kaya ko pala ito gagawin dahil ganito, dahil ganyan, ito pala ang rason ni Lord. Hindi ka mahihirapan gawin yung mga ipinapagawa ng Panginoon. When you know the things of God, you have religion. But when you know the heart of God, you have relationship. Kaya nais po ni Lord, tayo po'y magkaroon ng totoong relasyon sa Kanya. We hear His heart. Yung mga Pariseo, sabi nila, ito yung mga dapat gawin. Ba't di nyo ito ginagawa? Dapat ito, ganyan, ganito, ganyan. And then si Jesus, laging ang response sa kanila. Yung mga yan, disciple ko sila, kaibigan ko sila, kailangan namin gawin to. Naalala niyo po isang beses, sabi nila, hindi nagpa-fasting ang inyong mga tagasunod, Jesus. Ba't di sila nagpa-fasting? Dapat mag-fasting sila. O, kakain sila, hindi sila nahugas ng kamay. Sa Israel po kasi bawal yon. Sa atin, pwede medyo.
na hindi ka maghugas ng kamay. Sa kanila bawal kasi karumihan yon, dudumi sila talaga pag hindi nila ginawa yon. So, ang dami pong nakikita ng mga Pariseo, hindi nyo ginagawa to, hindi kayo nagpa-fasting, hindi kayo nagsa-sabbatical day, hindi kayo ganito ganyan. Sabi ni Jesus, doon na sinasaway yung fasting, sabi niya, ganun talaga kasi kasama pa nila ang lalaking ikakasal. Aalis ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Ina-highlight ng Panginoon na hindi ko habol ang kanilang religion. Ang habol ko, makarelasyon ko sila. Mapalapit ako sa kanila. So yun po, madalas tayo yung mga ganun, di ba, dinedeclare natin na hindi po ito religion, relationship po ito sa Panginoon. Pero ang tanong, totoo nga bang alam mo ang puso ng Panginoon? Kasi kung nauunawaan mo ang puso ng Panginoon, bakit ko kailangan mag-pray? Hindi dahil required mag-pray, kundi dahil gusto akong makasama ng Panginoon, gusto akong makaniig ng Panginoon, gusto ko din siyang makaniig. Kung bakit ko babasahin ang salita ng Diyos, hindi dahil required tong buksan at i-check ang devotion ko. Kung bakit ko bubuksan ito, dahil gusto kong marinig ang boses ng Panginoon na parang isang napakagandang tinig na nagpapakilig sa akin. Relationship po yung tawag doon. Kung bakit ako mangangaral ng salita ng Diyos, kasi mahal din sila ni Lord, hindi dahil ni-require ng church. Kung bakit ako pupunta ng church, dahil nais ko siyang awitan, sambahin, paluguran, at nais ko siyang paglingkuran. At hindi lang dahil ni-require ako ng leader ko. Pinalo up ako kanina na mag-church daw ako. Meron po bang ganun dito na kinulit ka ng leader mo? Walang umamin. Walang nangungulit na leaders. Ayan. So kung ikaw message ka ng leaders mo, sabi mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi may nagme-message po sa atin para makarating tayo ng church. Imagine, pwede naman yun, wala na lang tayong pakilamanan. Dito na lang tayo. Diba? Kanya-kanya na lang. Pero pag meron po nag-aalaga sa atin, may nananalangin para sa atin, nangangamusta sa atin, mapalad ka. Sabi mo sa kanila mo, blessed ako. Yan. Yan. So, again, ang tawag po doon, hear the heart of God. Pangatlo po, para masunod natin si Lord, know that it's not about you. Hindi siya tungkol sa iyo. Para masunod po natin si Lord, napakahalagang bagay na malaman po natin. Kaya ka pinapasunod ng Panginoon, hindi po ito tungkol sa iyo. Oo, makikinabang ka sa pagsunod mo. Pero yung pagsunod ay hindi po talaga tungkol sa iyo. Tingnan niyo po si Saul. Buksan niyo po ang 1 Samuel 15 verse 24. Sige po, nasa same chapter pa rin po tayo. Sa verse 24, sabi po ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon. Maganda po ba yung sinabi ni Saul na yon? Amen. Nag-repent po siya, nag-confess. Pero tingnan niyo po yung kadugsong. At sa iyong salita, sapagkat ako'y natakot sa taong bayan, at sumunod sa kanilang tinig. Ang ganda na sana, pero laglag na naman. Naranasan niyo po ba yun minsan? Yung umamin ka na, nag-sorry ka na, pero nanisi ka pa din. Sorry na, ikaw kasi, ganito ka. Yung nag-sorry ka, pero ibinalik mo pa din, nanisi ka pa din. Aamin ka na nga lang, magpapakumbaba ka na nga lang. Ganun po yung nangyari kay Saul. Sabi niya, yung taong bayan kasi natakot ako sa kanila, nanisi na naman. Okay, sabihin natin, natakot talaga si Saul. Alam niyo po ang dahilan bakit siya sumuway? Kasi may takot siya sa tao, pero wala siyang takot sa Diyos. Ang totoo po, ang nangyari po dito dahil sa naisip niya tungkol sa kanya, papatayin nila ako, baka saktan nila ako. Baka po kasi ang totoo, hari si Saul, hindi naman talaga siya sasaktan. Dahil po sa pag-isip niya para sa kanyang sarili, nahirapan siyang sumunod sa Panginoon. Alam niyo po ang totoo, si Saul, gusto niyang gawing tropeyo si Haring Agag. Kaya niya itinira, kaya niya hindi pinatay. So ang iniisip niya pa din ay ang kanyang sarili. So when it is about us, tatandaan niyo po yun, kahit sinong naririto, hindi po tayo exempt, including me. Kapag naging tungkol na po sa atin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, mahihirapan po tayong sumunod sa Kanya. Bakit? Kasi may isip mo palagi, naalala niyo po yung reason sa Bible kung bakit hindi makasunod ang mga tao? Sabi nung isa, Panginoon, bagong kasal lang kami. Hindi mo na kami makakasunod sa'yo. Sabi nung isa, Panginoon, bagong bili yung bukid. Pupuntahan ko pa. Sabi nung isa, Panginoon, bagong bili ang sasakyan ko. Isang bagong maputing baka. Yan. Yun yung sasakyan noon. Hindi pa ako makakaano, itetest drive ko pa kasi yung baka. Sabi, ang daming rason. Sabi nung isa, maglilibing pa ako, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hayaan mo ang patay maglibing sa kanilang mga patay.
Ang rason ng lahat ng mga tao na yun kung bakit hindi sila makasunod sa Panginoon ay dahil yung kanilang sarili. Nagalito, Lord, may ganito pa ako, may ganyan pa ako. And may kanya-kanya po tayong version niyan. Magsabi ng amen ang aminado. Amen. Pag naging tungkol po sa atin ng lahat, iisipin ng ibang tao sa akin, isa po yun sa dahilan bakit di ako makapag-share dati sa mga classmates ko. Baka i-judge nila ako, baka tawanan nila ako, baka iwasan nila ako, baka saktan nila ako pag nag-share ako sa kanila ng Word of God. Dahil sa pag-iisip ko tungkol sa aking sarili, nahadlangan para gawin ang kalooban ng Panginoon. The same is true with all of us na naririto. Kapag palaging sarili po ang iniisip natin, mahihirapan po talaga tayong makasunod sa pinapagawa ng Panginoon. At alam niyo po ang totoo, may pakialam naman si Lord sa iyong mga alalahanin. Tingin niyo po ba, kaya mo bang higitan ang Panginoon sa pagpapala? Like yung bukid na sinasabi ng mga tao na yon, tingin niyo po, alin na mas maganda, yung bukid na yon na pupuntahan niya o yung bukid na kayang ibigay ng Panginoon? Yung kayang ibigay ng Panginoon. Ang totoo po, lahat ng dinadahilan mo para hindi masunod ang Panginoon, mas kaya ni Lord ibigay yan sa'yo. Mas kaya niya pa yang higitan kung uunahin natin ang Panginoon. Sino po dito nakaranas ka na ng ganon? Pagpalain ka ng Panginoon, higit sa iniisip mo. Amen. God is able. Kayang-kaya po ng Panginoon lahat yan. Pero, ang totoo po, inaantay niya na tayo po talaga ay sumunod. I-deny po natin ang ating mga sarili para makasunod po tayo sa Kanya. Sabi po sa Matthew 16:24, if anyone desires to come after me, let him deny himself. Sabihin nyo nga po, deny yourself. Pinag-usapan din po natin yan before. And take up his cross and follow me. Kung nais po natin maging tagasunod ng Panginoon, maging totoong tagasunod, hindi tagasuway. Kasi marami pong Kristiyano nagkiklaim na sila ay tagasunod, pero ang totoo sila ay tagasuway. Ang requirement po ng Panginoon, i-deny natin ang ating sarili para totoo nating masunod ang Kanyang ipinapagawa. Pansinin niyo po, ang isang taong inuutusan sa mga kabataang naririto, pag inutusan ka sa bahay niyo ng nanay mo, tapos nagse-cellphone ka, may ginagawa ka mahalaga, feeling mo mahalaga sa cellphone, ano yung sasagot mo sa nanay mo? Ay, alam na alam. Wait lang, sabay-sabay. Wait lang, tatapusin ko lang, are. Mamaya nga, wait nga lang. May ginagawa lang. Kasi ang tingin mo ay mas mahalaga yung ginagawa mo kaysa sa ipinapagawa sa'yo. Pag tinatamad ka, mas masarap matulog, magpahinga kaysa sa inuutos sa akin. Ano gagawin mo? Hindi ka susunod. Bakit? Kasi mas mahalaga ang pahinga mo, mas mahalaga yung tulog mo. Tinan mo yung katabi mo kung mahalaga yung tulog niyan. Mas mahalaga ang tulog mo kaysa sa ipinapagawa sa iyo. So pansinin niyo po, kahit hindi Panginoon nagpapagawa noon, kahit sa bahay po, susuway ang isang bata kapag tingin niya ay mas mahalaga yung sarili niya kaysa sa iniuutos sa kanya. Kaya yung mga nanay, mga magulang, nakita nila ang halaga-halaga nitong pinapagawa ko tapos wini-wait lang mo ako. Matutuwa po ba yung nanay na yon? Hindi. Asar na asar nagsesermon. Bakit? Kasi kita niya, yan pa ang iniisip mo ngayon, cellphone mo na iyan, babasagin ko yan mamaya. Yan pa ang iniisip mo, yung tulog na iyan, kaysa sa ipinapagawa ko, napakahalaga nito. Di ba? Kulang na lang ipagdildilan natin, mahalaga itong sinasabi ko sa iyo, gawin mo ito. Bakit? Kasi nga po, yung mga bata o yung mga nasa sitwasyon po na ganon, iniisip nila na mas mahalaga yung kanilang kalalagayan. So lesson po yun sa atin. Kapag inisip mo ang iyong sarili, mahihirapan ka talagang sumunod sa Panginoon. Yung itsura ko, i-judge nila ako, hindi na ako cool tingnan pag nag-preach ako ng salita ng Diyos. Kulang ako sa tulog, mahaba lang tulog ko pag umising ako ng maaga para manalangin. Baka magkasakit ako, Lord, kapag ka naman ako'y pray ng pray. Gawa ng puyat na ako ng gabi, tapos gigisip ako ng maaga. Mahirap po sumunod pag sarili pong iniisip. Kaya nga po, lesson po sa storya po ni Saul, let's deny ourselves. Sabihin mo sa sarili mo, deny yourself, self. Para tayo po ay makasunod. So last po natin, dito po tayo magtatapos. Para tayo po ay makasunod, just step out on what God says.
Gawin mo lang, mag-step out ka lang sa sinasabi ng Panginoon. At mahalaga, kapag nagawa po natin yung step 1 na mas napalapit ka sa Kanya, mas nagsispend ka na ng time sa Kanya, magagawa mo din yung number 2 na maririnig mo na ang Kanyang puso. And kapag alam mo na ang puso ng pinapagawa ng Panginoon, ito po tip, kung nahihirapan kang sumunod sa Lord, simulan mo lang. Sabi mo sa akin mo, simulan mo lang. Kasi minsan, di ba, kapag sobrang dami nating hindi nasusunod, parang nape-pressure tayo, labo-labo na sa isip natin na, wala na akong magawa kahit isa. Hanggang sa na-stuck ka na lang, wala ka nang nasunod sa pinapagawa ng Panginoon. Naalala niyo po yung tip ko po sa inyo last week sa pag-uugas ng plato? Meron po bang gumawa nun? Wala, ayaw ng mga nanay. Sayang sa sabon at tubig. Pero very effective. Kapag ka masikip yung lababo, maraming kalat sa bahay, simulan niyo po sa maliliit hanggang sa ma-realize mo, lumuluwag na, mas nai-encourage ka na ipagpatuloy yung iyong paglilinis. No? So, ang point po, ganoon din po ang gawin natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Kapag nahihirapan kang sumunod, simulan mo lang. Sabi nga po ng Nike, just do it. No? Huwag mo na isipin yung mga hesitations mo. Simulan mo lang sa maliit. Possible yung maliit na bagay na yon, pagising sa umaga, nag-alarm ng 5. Sabi ni Lord, bangon na anak. Simpleng pagbangon lang kapag ginigising na ni Lord, maliit na bagay po yun para manganak po yun ng panibagong pagsunod. Naalala niyo po last week, pinag-usapan natin, ang obedience po'y nanganganak ng panibagong obedience. Yung sinunod mo lang yung maliit na bagay na to, tas nanganak na naman ng panibagong pagsunod. Ganun po ang nais ng Panginoon. Huwag mong i-pressure ang sarili mo na ikaw ang, pag nag-awarding sa church, ikaw ang most obedient sa buong church. Yan. Yung, hindi mo kailangang i-aim na ikaw yung pinakamasunurin sa church. Alam niyo po ang kailangan mo lang gawin? Sundin mo yung maliliit na ipinapagawa ni Lord. Pag nasusunod mo yon, mas may empower kang palaki ng palaki yung pagsunod na gagawin mo. And possible, some of you naririto parang na-stuck ka na wala na akong masunod sa pinapagawa talaga ni Lord, natambakan na ako. Meron po ba dito, alam mo, natambakan ka na? Parang naipunan ka na ng mga gustong ipagawa ng Panginoon. Kung natambakan ka na, simulan mo sa maliit. Manganganak pa yan ng manganganak. At ang maganda po sa biyaya ng Panginoon, alala niyo po last week pinag-usapan natin, kaya ibinigay ang Holy Spirit para magawa mong sumunod. So mahirap talaga sa taong sumunod, pero dahil nasa yung Holy Spirit, i-empower ka niya na masunod siya. At ganun po ang biyaya ni Lord. The more kang sumunod sa Kanya, mas lalaki pa ang biyaya niya ulit para sa mas malaking bagay na ipapagawa niya. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaki. So ibig sabihin pala, pag nagsimula tayo sa pagsunod sa maliit, susunod na po yung malalaki. Huwag mong i-pressure ang sarili mo na kailangan ko ma-perfect agad itong pinapagawa ng Panginoon na 100 listahan. Hindi po. Simulan mo sa maliit, sigurado po ako, may empower ka na mas magawa pa yung ibang bagay. At huwag po natin gagayahanin si Haring Saul na ang sinunod niya lang 99% pero nag-iwan siya ng 1. No, ang kalooban po ni Lord, sundin po natin ang lahat 100%. Hindi katulad po ng joy na 99.9% lang na bakterya ang kayang patayin. Si Saul, ganun po yung ginawa niya. Pinatay niya nga yung mga Amalekita, pero 99.9% lang. Parang joy si Saul. Huwag po natin gayanin si Saul. Hindi ka joy. Sabi sa katama, hindi ka joy. Pag joy yung pangalan ng katabi mo, joy yan. Pero hindi yan 99.9%. So, step out lang po tayo, pero let us make sure, i-goal po talaga natin magawa lahat ng sinasabi ng Panginoon. And ang good news po dito, hindi mo kailangang gawin sa sarili mong lakas. Katulong mo si Lord. Sabihin sa atin mo, katulong mo si Lord. Minsan, di ba, nadi-discourage tayo. Ay, kaya naman niya masunurin kasi matalino yan. Ay, kaya naman niya masunurin, bata pa yan. Ay, kaya masunurin kasi gwapo yan. Ay, amen. Kaya masunurin kasi fresh yan. Kaya masunurin kasi mahilig yung maligo. Ako kasi tama rin ako maligo, kaya hirap ako sumunod. Hindi po. Iba-iba tayo ng kakayanan, ng abilidad, pero isang espiritu ang ibinigay sa atin. Sabi mo sa atin mo, good news yun. Good news yun. Bakit kasi kaya mo din. Sabi mo nga sa sarili mo, kaya ko din. Sabi mo sa self mo, susunod ako.
sa biyaya ng Panginoon. So, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Tayo pong lahat ay magsitayo sa oras po na ito. Tapusin po natin yung service po natin. Hingin po ulit natin ang biyaya ng Panginoon na tayo po'y magawa po nating makasunod sa Kanya pong ipinapagawa. No? So, again, tulad po ng atin pong pinag-usapan, magagawa po nating sumunod sa Panginoon kapag atin pong kinalimutan ang ating sarili. Okay lang po ba ating kalimutan ang ating sarili ngayong oras na ito? Amen? Amen? Amen. But at this moment, alalahanin po natin na yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, sigurado po ako, ikaw ang makikinabang dyan. Hindi po yun scam. Si Lord hindi siya scammer. Pag sinabi niyang ibe-bless ka niya, po-protectionan ka niya pag sumunod ka, gagawin niya nga po yun. Pero mahirap po yun na sarili natin ang ating iniisip, mahihirapan po tayong sumunod sa Panginoon. This moment, bago po tayo manalangin, hihingi natin kay Lord na, Lord, gawin mo akong masunurin. Tulungan mo ulit ako makasunod this week. Day by day po yung paghingi kay Lord na makasunod sa Kanya. Pero ngayon, hihingin po ulit natin yon sa biyaya ng Panginoon tayo makakasunod sa Kanya. Pero before we do that, atin po munang kilalanin yung kadakilaan ng Panginoon na dahil higit siya sa lahat, hindi po sarili natin ang ating susundin, kundi ang Panginoon na. Alam niyo po, possible, some of you, first time niyo po naka-attend ngayon, mga bago nating kasama, alam niyo po, ito po'y panawagan sa iyo ng Panginoon na kilalanin siya bilang higit sa lahat sa buhay mo. No, if this is your first time, one thing na nais ko pong gawin po ninyo ay kausapin mo si Lord ng pag-surrender po talaga ng iyong buhay sa Kanya. Na Lord, gusto kong maghari na ikaw sa buhay ko. No, possible, some of you, first time nyo pong narinig yung mga pinag-usapan natin ngayon, and may urge sa puso mo na gusto mong mas mapalapit pa talaga sa Kanya. Gusto mong mas makilala pa siya. Alam niyo po, lahat tayo kailangan pa nating mas lumapit sa Lord. Pero this time, just pray a prayer na, Lord, gusto kong ibigay ang buhay ko sa iyo. Kung first time mo itong gagawin, just do it right now. Na Lord, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nais kong mapalapit sa iyo. Nais kong kilalanin ka talaga. Nais kong ialay ang aking sarili, ang aking buong buhay sa iyo. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inyo pong ibinibigay sa bawat isang narito ngayong pong oras na ito, Panginoon. This moment, church, before we pray, nahingin po natin na tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kilalanin natin ang kadakilaan ng Panginoon. Dahil kapag alam mong tungkol ito sa Kanya, at siyang higit sa lahat, siyang dakilang Diyos, hindi magiging mahirap sa iyong sumunod kasi alam mo, ang buhay na ito hindi na sa akin. Tulad po ni David na may takot siya sa Panginoon. Tulad ni Jose may takot sa Panginoon. Nakasunod sila kay Lord. Bakit? Kasi alam nila na ang Panginoon ay higit sa lahat. Sige po, let's sing this right now. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself with light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The God at three and one, And time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. Come on, let's sing this. The Godhead 3 in 1. The Godhead in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb.
on. Kilalanin mo ang kadakilaan ng Panginoon ngayong oras na ito. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Come on, as you sing that right now, kasama yung pagsuko na, Lord, hindi ako ang masusunod dahil ikaw ang dakilang Diyos. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, just lift His name up right now. Just sing You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Sing You're the name. You're the name above. Yes, Lord. Sa iyo ang pangalang higit sa lahat. Karapat dapat ka sa aming pagpupuri, sa aming pagsunod, sa aming pagsamba, O Diyos. How great is our God. Come on, just worship Him. Yes, Lord. All names, You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, sing You're the name. You're the name above. Yes, Lord, we exalt Your name over ourselves, over anything in this world, O Jesus. Pangalan mo ang higit sa lahat. How great is our God. Come on, just sing this from your heart. Sing to God, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, for the last time, just sing this to God from your heart. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Pasimulan mong buksan ang iyong bibig at kilalanin ang kadakilaan ng Panginoon. Sige, just open your mouth right now and just start to worship His greatness. Sambahin mo ang kadakilaan ng Panginoon at kilalanin mo na, Lord, Ikaw ang dakila, hindi ang aking sarili, hindi ang aking mga gusto. Lord, Ikaw ang karapat-dapat sa pagsamba, Ikaw ang karapat-dapat sa pagsunod. Lord, patawarin niyo po kami. Come on, just speak a prayer of repentance even right now. Sa lahat ng panahon na itinuring mong dakila ang iyong sarili dahil sarili mo ang iyong sinunod at hindi ang sinasabi ng Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa pagiging anak ng pagsuway. Anak ng pagsuway na palaging sarili namin ang aming sinusunod. Lord, sa oras na ito, dahil sa oras po na ito kinikilala namin na kayo po ang Diyos na dakila, Lord,
right now, we just acknowledge na kayo po ang kailangan naming sundin at hindi ang aming sarili. God, forgive us right now. Forgive us for being disobedient. Come on, some of you need to repent of rebellion. Repent of that disobedience na yung nagawa sa harapan ng Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming katigasan ng ulo, sa aming pagsuway, sa aming pagmamataas, sa pag-una ng aming po mga sarili. Lord, patawarin niyo po kami dahil karamihan po sa amin nagiging religious, na gusto lamang naming magawa yung mga bagay na pinapagawa mo, pero nalilimutan po naming lumapit po talaga sa inyo at alamin ang inyong puso. Lord, at this moment, God, kinikilala po namin na ang inyong puso ang kailangan po naming marinig. Some of you right now, the Lord is restoring your hearing sa Panginoon, na marinig mo talaga ang kanyang sinasabi. Kung nahihirapan kang sundin ng Panginoon, may grace ang Panginoon ngayong oras na ito para marinig mong muli ang kanyang puso. Tulad ni Haring David. Lord, yun po ang aming nais. Nais po namin sa lugar po na ito na marinig ang laman ng inyong puso. Dahil si Saulo, si Haring Saul, Panginoon, narinig lang niya ang inyong sinasabi pero hindi niya narinig ang nais niyo po talagang ipagawa. Lord, right now, we just wanna hear your heart. Whether we are preaching the gospel in the streets, sa aming workmates, sa aming pamilya, sa aming sambahayan, whether ito man po, Panginoon, pananalangin, pagbasa ng inyong salita, pagpunta ng church. Lord, gusto po namin palaging marinig ang inyong puso kung bakit namin gagawin ang inyong ipinapagawa. God, allow us to be closer to you. Lord, that is our desire in this church, that we will be a church na hindi religious, na hindi isang religion lamang or sekta. Sa halip, Lord, nais po namin talaga totoong relasyon sa inyo, kung saan kayo makakanaig namin bawat araw. Magkakaroon kami ng desire na makausap kayo palagi, makasama kayo palagi, sambahin kayo palagi. At Lord, as we do that, God, may you overflow in the things na nais po ipagawa sa amin. Ipangusap niyo po ito sa amin. And as you overflow in your voice, in your heart, God, mag-overflow din po sa amin ang pagsunod sa inyo. Lord, that is my prayer for this church, that we will be obedient sons and daughters. Na dahil hindi na kami strangers, hindi na nyo na kami kaaway, kami mga anak na ninyo, masusunod po namin ang nais nyo, Ama. Kami po'y naniniwala, yung pamumuhay ni Jesus sa mundo pong ito, yun po'y biyaya nyo po sa amin. Pinapakita nyo sa amin na kaya ng isang taong makasunod sa iyo. Kaya sa oras po na ito, same thing na tinatanggap po namin, Lord, we receive the grace to obey you. Come on, church, just receive that right now. Lord, tinatanggap po namin ang biyaya na makasunod po sa iyo. Sa buong linggo na ito, sa bawat araw na darating, Panginoon, kami makakasunod sa iyo, hindi dahil sa sarili naming kakayanan. Kung kami lang hindi namin kaya. Pero Lord, this moment, kinikilala namin na ang Espiritu na nasa amin ay Espiritu ng pagsunod at hindi Espiritu ng pagsuway. Espiritu para paluguran po kayo at hindi para suwayin ang inyong kalooban. Lord, tinatanggap po namin yung biyaya na iyon para malakaran ang inyong nais. Sa oras na ito, yun po ang aming tinatanggap. And Lord, I decree and declare that this whole week, marami pong dakilang bagay na ipaparanas kayo sa bawat isa sa amin dahil Lord, tutulungan ninyo kami na masunod ang inyong ipinapagawa. And allow us, Lord, to do this hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng inyong pong pangalan. Lord, glorify your name this week. Glorify your name sa mga araw na paparating by allowing us, God, to obey and do your will. We surrender to you, God. And even right now, sa iyo po namin pinagpapasalamat ang lahat ng kadakilaan na inyo pong ipapamalas at gagawin sa bawat isa. I speak your blessing, Lord, to your people as we choose to obey. Bless our finances. Bless our families, God. Bless everything that we do. Dahil sabi niyo yun sa Deuteronomy, pag kami sumunod sa iyong sinasabi, ang pagpapala ay hahabol sa amin. Lord, inaangkin po namin yan para sa aming mga sambahayan, para sa aming mga bulsa, sa aming mga bank accounts, para sa mga bills po namin, para sa lahat ng aming ginagawa, kalakasan para sa mga kalusugan ng bawat isang naririto, Panginoon. As we choose to obey you, you're restoring our strength, restoring our minds, giving us wisdom, allowing us to move in your power. Lord, sa umagang ito, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng may pagtitiwala. Ngayon pa lamang pinagpapasalamat na namin ang lahat ng kadakilaan na inyo pong gagawin. Sa iyo po namin tinataas ang papuri, ang pagluwalhati, ang pagdakila, ang pagsamba. Ito ba ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus? Amen, amen, amen. Palakpakan po natin si Lord.